These are the most savage dunks in NBA history. Unahin na nga natin dito ang ginawa ni Andrew Wiggins. Brunson defends, snaps it outside to Wiggins. Goes by Bukod kay Luka Doncic ay hindi din nakaligtas sa kanya ang 9-time All-Star at NBA champion na si Anthony Davis. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang karumal-dumal na ginawa ni Kobe Bryant noong 2004 sa rookie na si Dwight Howard. Kobe, he dunked on me. That's when I realized I was still a rookie. Came down the lane and dunked it so hard, and it was just like boom. And I don't remember hearing nothing else but boom, and then I heard, oh, wow. This man, Kobe Bryant, can take over. Ultimo si Dwight Howard ay hindi din makapaniwala sa ginawa ng nag-iisang Black Mamba. Hindi pa dito yung matatapos mga repa dahil noong 2013 ay matutunghayan natin dito kung paano niya ibinaon ang dalawang players ng Brooklyn Nets. Ako naman tayo kay Westbrook mga repa. Hindi naman natin maitatanggi na talaga namang napakasarap panoorin ni Westbrook. Ang kanyang athleticism ay siyang tunay na inaabangan ng karamihan. Well, marami talaga siya mga dunks na talaga naman tumatak. At isa na dito ay yung nangyari noong 2014 Western Conference Finals. Game 5, kalaban nila ang San Antonio Spurs. Bagamat si Kawhi Leonard ang nagbabantay sa kanya ay ito ang kanyang ginawa. Bukod pa dyan mga repa ay hindi din nakaligtas sa kanya ang 4-time Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. Sa sobrang savage ng dunk na yun ay nailabas tuloy ni Giannis ang kanyang mahiwagang pamaypay. De joke lang. Well, total na pag-usapan naman natin siya ay sabay-sabay natin panoorin ang ginawa ni Giannis Antetokounmpo kay Tim Hardaway Jr. Kahit na mga fans ay hindi din makapaniwala sa kanilang nakita. Well, bago natin matunghayan ang nag-iisang The Greek Freak ay meron munang isang freak of nature na pumasok sa liga. At ito ay si Shaquille O'Neal. Sa sobrang tindi ni Shaq mga rep ay mas marami pa ata ang kanyang nasirang basketball ring kaysa kanyang nagawang tres sa kanyang karir. Dahil sa kanyang size, strength, speed and agility ay hindi talaga siya mapigilan. Sa katunayan ay sa palagay ni Shaq ay kung isang player lang ang magbabantay sa kanya ay maituturing itong disrespect sa kanyang lakas. I always said, if you don't double or triple me right away, you're showing disrespect. Kaya naman noong kalaban nila ang New York Knicks ay ito ang kanyang ginawa kay Chris Dudley. Dahil sa kahihiyan ay naibato na lamang ni Dudley ang bola kay Shaquille O'Neal. Ang susunod naman mga rep ay matutunghayan natin dito kung paano sinira ni Vince Carter ang kanilang pagkakaibigan ni Alonzo Mourning. Ang matindi dito ay ayon mismo kay Vince Carter ay hindi siya kinausap ni Alonzo Mourning ng 7 taon. He didn't talk to me for as he should. 6-7 years? No. 6 or 7 years? He shouldn't. Well, alam naman ng karamihan kung gaano talaga ka-intense ang rivalry nila LeBron James at Kevin Garnett. Isang patunay dito ay ang kanilang trash talkan. Well, bago natin matunghayan ang ganito mga pangyayari ay meron munang ginawa si LeBron James na talaga namang hindi makakalimutan ni Kevin Garnett. Hindi ba dito yung matatapos mga repa dahil noong 2013 ay meron na namang ginawa si LeBron James na anime naging masamang bangungot para kay Jason Terry. That time ay talaga namang mainit ang Miami Heat, winning 22 games in a row. Maraming na-impress sa kailang run mga repa at bago magumpisa ang game kontra Boston Celtics ay na-interview itong si Jason Terry. Wika niya dito I am not really impressed with Miami's winning streak or anything that they do. Well, matapos itong sabihin ay nang magumpisa ang laro ay ito ang nangyari. Isang monster alley-oops lamang bumasag sa kanya at ang matindi dito ay sa Boston Celtics niya din ito ginawa. Bukod kay LeBron James ay marami din mga dunks ang kanyang teammates na si Dwayne Wade na talaga naman tumatak sa karamihan.
Dahil sa ginawa ni Kendrick Perkins ay ang tingin na ito ay nagsilbing mensahe. Mensaheng nagsasabing babawi ako. Kaya naman nang muli silang nagkaharap ni Kendrick Perkins ay ito ang ginawa ni Dwayne Wade. Kung sa palagay nyo ay savage na ito ay meron pa siyang mas malalang ginawa. Nangyari ito ang mga repa noong 2009. Why'd you have to step over him? Because if you look at it, I was about to go towards the bench. Okay. And then I realized MJ was over there. So I was like, wait, hold on. And I beeline back. And then he was there, so I stepped over him and just, kept it going. Did you look right at him? Yeah, I looked right over there. Yeah? Yeah. And the first thing that came to mind was, I was like, that's how you do it. Alam naman ng karamihan na marami nang na-posterize itong si Michael Jordan. Andyan sila Charles Barkley, Dikembe Mutombo, Manute Bol, Alonzo Mourning, at marami pang iba. Pero ang isa sa pinakatumatak dito ay yung nangyari noong 1991. Kalaban nila ang New York Knicks nang ma-posterize niya itong si Patrick Ewing. Ngayon naman isabay-sabay natin panoorin kung paano pinosterize ni Tracy McGrady ang 7'6" center na si Shawn Bradley. Dako naman tayo sa Los Angeles Clippers, panahong tinatawag pa itong Love City. Nangyari ito mga repa noong March 2013, kalaban nila ang Detroit Pistons. Matapos magawa ni Chris Paul ang isang magandang alley-oop pass kay DeAndre Jordan ay ito ang nangyari. Dahil sa kanyang nagawa ay anime na baliw sa tuwa ang bench at lalong-lalo na itong si Blake Griffin. Speaking of Blake Griffin, isa din siya mga repa sa may pinakamaraming savage dunk sa kasaysayan. Pero ang isa na ata sa pinakatumatak dito ay noong kalaban nila ang Oklahoma City Thunder. Para bagang nagkape pa sa era itong si Blake Griffin. Dako naman tayo kay Ja Morant. Sa matotal mga repa ay 5 season pa lamang siya naglalaro sa liga at ang dami niya ng mga dunks na talaga namang gumulat sa mundo. Sino ba naman kasi mag-aakala na sa kanyang height na 6'2" ay magagawa niya ang mga dunks katulad na lamang nito. Kung tingin nyo mga repa ito ay matindi na, ay ang susunod naman ay sabay-sabay na lang natin panoorin. Winner takes a 3-2 lead in this opening round series. Morant. Talaga namang mapapailing at wala ka na lang masasabi sa dunk na ito. Kung savage dunk lang naman ang pag-uusapan ay hindi talaga mawawala sa listahang ito si Anthony Edwards. So matotal mga repa ay 4 na season pa lamang siyang naglalaro sa liga. Ngunit tulad ni Ja Morant ay marami na din siyang mga dunks na talaga naman tumatak sa kasaysayan. Isa na dito ay kamakailan lamang nang ma-posterize niya ang kanyang paboritong player na si Kevin Durant. Hindi ba dito yung matatapos mga repa dahil ang susunod naman ay matutunghayan natin dito ang krimen na ginawa ni Anthony Edwards. Attempt in that first half. Another turnover for Utah. Edwards gets it. Hindi man lang inisip ni Anthony Edwards na may pamilya pa si John Collins. Well, katulad ni Kyle Anderson ay ganito din ang naging reaksyon ko matapos kong makita ang dunk na Edwards. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. So yun lang mga repa. Peace!